Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang Denver Nuggets ay nagkaroon ng up and down na simula sa season na ito. Subalit ngayon ay unti-unti na nga silang bumabalik sa kanilang championship form. At madami nga ang dahilan dito tulad na lamang ng solid performance si Russell Westbrook, ang patuloy na MVP at triple-double performance ng 3-time MVP Nikola Jokic, si Jamal Murray na may average at 32.3 points and 6.3 assists per game on 59% shooting sa field and 52% shooting sa 3-point line sa kanyang last 3 games. Ang Nuggets ay naipanalo na ang 5 sa huling 6 na laro nila at siyam sa huling 12. Isang game lang din nga ang pagitan nila sa 3rd seed ng West. Subalit ang isa sa mga galaw na na-overlook ng madami dito ay ang pagtanggap ni Aaron Gordon ng bench role upang maipasok si Russell Westbrook sa starting 5. Ngayon nga ay may role siya na tulad kay Andre Iguodala sa Warriors noon. Sa 22 minutes niya kahapon sa bench ng Nuggets ay nagtala nga siya ng 16 points and 6 rebounds on 5 of 8 shooting sa field. Sa paglagay nga sa kanya sa bench ay nasolusyonan ng Denver Nuggets ang problema nila sa kakulangan ng bench production ngayong season at sa mga minuto na nakaupo si Nikola Jokic kung saan bumababa ang kanilang offensive rating. Ang nakakalimutan nga ng madami ay star player din noon si Aaron Gordon sa Orlando Magic bago ito matrade sa Denver Nuggets. At ngayon sa prime age na 29 years old ay inisang tabi niya nga ang kanyang ego at tinanggap ang bench role para sa ikabubuti ng team. At so far ay epektibo nga ito mga kaibigan at nagbigay ito ng balanse sa lineup ng Denver Nuggets. Tulad ni Andre Iguodala sa Warriors noon, siya ang nagsisilbi na point forward sa bench at ang primary wing defender ng team na ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Surprising news naman mula sa Dallas Mavericks. Ayon kay Christian Clark ng The Athletic ay ginawa ng available ng Dallas Mavericks si Daniel Gafford sa mga usapan ng trade at pwede nga itong malipat ng team bago sumapit ang trade deadline sa February 6. Nakakagulat nga ito dahil solid naman ang nilalaro ni Gafford at least offensively. May average siya na 12 points, 6 rebounds, and 1.5 blocks per game on 70.8% shooting sa field sa loob lamang ng 20 minutes of playing time. Ang duo nga nila ni Dereck Lively ay isa sa mga dahilan kung bakit sila ay nakaabot sa NBA Finals last season. Hindi ko nga tiyak kung tama ba ang desisyon na ito ng Mavs, lalo na't nasa developing stage pa nga si Dereck Lively. At hindi pa nga yung masasabi mo na center na kayang tumagal ng 35 minutes sa loob ng court nang hindi nalalagay sa foul trouble. Ganun pa man ay rumors pa lang ito. Subalit kung sakali man nga na may trade na maganap involving Daniel Gafford, at least ay hindi na kayo magugulat ng husto. Kung sakali man nabibitawan ng Mavs si Gafford, anong klaseng player nga ba ang dapat nakunin ng Dallas Mavericks bilang kapalit niya? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.